wag lang kayong makisali, wag kayong makigulo. No? Ano ba 'to ibig niyo sabihin wag kayong makigulo? Hindi mo sila i-mention. Ito ba yung kasama doon sa political harassment na ginagawa kay PRRD at kay VP Sara? Yung kasama ba yun sa sinasabi mo wag kayong makigulo dito? Oo, kasama na yun. Tapos, kasi uso yan eh. Kung sino nakaupo, alam mo sabi nga nila yung hinahalikan ka sa puwet, di ba? Parang gagawin lahat kasi kung sino man yung nakaupo dyan bilang presidente or in the position, halikan yung puwet mo. Walang loyalty talaga. So, yung mga katulad yung ganyan, remember, there's no, lahat ho temporary lang. Wala hong permanente. So, even sa pagiging presidente, si President Duterte nga dyan kabilib, alam niya hanggang 6 years lang siya at hindi yung pumasok sa ulo niya. Ngayon, eto nga, 2 taon pa lang, especially mga bagong politician, yung mga bagong congressman. And, you need to understand them also. Yung mga batang yan, na naging kongresista, it's either wala naman talagang alam sa batas, may alaman, pero lumaki sa luho. So, they don't know the people. They don't know talaga yung need ng mga mamamayang Pilipino. Jay. So, warning, parang warning yun sa inyo. Kung ayaw nyong ma-mention kayo ni Miss Cathy, huwag kayong makigulo dito sa panghaharas sa mga Duterte. Exactly. Ayun, antayin ko yan. Yung mga manggugulo sa Duterte, Miss Cathy, naku, papakalanan kayo. Nako. So, ibig sabihin pala, kayo, ang dami nyo pala, ha? Ang dami nyo pala. So, ito pala, Ma'am Cathy, isa sa mga, nung simula ho nung na-interview ka, talo, siyempre ako, kadalasan, ang Banateros po kasi is talagang boses ng taong bayan yan eh. So, tinitignan ko yung mga sa comment section, yung mga komento ng mga kababayan natin. Number 1 ho nilang isinisigaw na kailangan na dapat or gusto na nilang humarap ka sa Senate hearing. Gaano na po ba kayo kahanda at papayag ho ba kayo? Papayag ako. Pero, alam mo yan, ako ganito siya eh. Sabi ko nga, actually nag-usap na kami niyan eh, si Senator Bato, nag-usap na kami. Sabi ko, lalabas ako, gusto ko buksan mo yung PIDEA leaks. Kasi doon ako connected. Yun. Okay? Kasi, di ba, kasi yun eh. Yung who's that guy, kita man, hindi ko talaga makatandaan eh. Kasi they were saying, kilala ko yung grupo eh. So, hindi ko, sino to, yung may evidence siya. Si Yung Calvo. Morales? Oh, si Morales. Si Morales. So, I was saying na, kasi siya, meron siyang evidence. Okay? Si PRRD, alam din niya. Pero kasi politically, parang sinasabi, hindi, galit lang siya, right? Pero si Mr. Nicky Cosseteng was saying it also. Yes. So ako, nakita ko, I'm an eyewitness. So those are, yun yung kulang eh. Ako na lang yung missing puzzle there eh. So kompleto na kami. So, yun lang yun. Parang actually, hindi ko nga maintindihan po sa mga nakaupo dyan. Di ba? Kompleto na ho kami. Ano pa bang kailangan nyong gawin? Di ba? Like what I said, kanina nagkakwentuhan tayo, parang even the cursing, yung pagmumura ng ating mahal na presidente, parang yun wala na silang mabato. So yun na yung babato mo. Ako, ang balik ko doon, I'm sorry sasabihin niyo naman, I'm a born-again Christian, ba't ko tinotolerate na nagmumura? I rather choose to have a president na nagmumura na diretso rather than isang presidente na adik at grupo ng mga corrupt na politician. Naku, Yun lang ako. mabigat yan. May lilinawin ko lang po bukod sa kumpleto na sila, Ma'am Cathy, at napakalakas nung hawak na nila, mga hawak at nalalaman nila. Yung usapang PIDEA leaks. Yung kay Morales, iba po yun, at yung kay PRRD, iba po yun. Para lang sa kaalaman ng lahat. Yes. Yun lang. Yes. Okay. So now, sa nangyayari sa ating bansa, ikaw ba, ma'am, may outgoers ka? Na mahilig ka sa labas or laging nasa bahay? Bahay, trabaho, ano lang? Bahay talaga ako. Bahay ka. Pero, naniniwala ba kayo na sa mga panahong ito ay talamak ang droga sa Pilipinas? Ay, of course. Okay. Let's be, real talk tayo dito. Yun nga, yung grupo ko, like yung batch namin, yung age ko, tayo naman, may mga kaibigan tayong gumagamit, right? So, especially dun sa, sa Circle society namin, sa circle namin. Nung presidente si Digong, takot lahat gumamit. Like, takot, nahihirapan silang kumuha, and everything. Ngayon, oh my God, ang kita, andyan lahat, di ba? Parang even I even tell my story, yung daughter ko naturuan, di ba?
So, sobrang bulgar. So, bulgar. And you know, hindi nila yung matatago. Yun nga yung sabi ko, yung style kasi ng pamumulitika nila, nakalimutan nila, may social media. Dati kasi, nung panahon nung dad niya, wala eh. Kahit kontrolin nila ngayon yung Television. network. television. You know, people has freedom Yes. for social media. Wala nang nanonood. Even yung barkada ng mga anak ko, nanonood pa ba kayo? Anong news? Napanood mo ba yung news? Ano yung tita? YouTube sila na. YouTube, TikTok, and Facebook. Actually, wala na nanonood Kaya, halos ng wala. TV ngayon. Wala. Kaya nga dapat ako, nananawagan ako sa ating mga mahal na mga newscaster. Di ba, voice of the people kayo. Please, parang do it. You know, do it for the people. I understand that na-trauma kayo, nawalan ng iba sa inyo ng trabaho. Pero, dapat kayo yung maging boses ng mamamayang Pilipino. Tingnan nyo sila dito, di ba? Parang, kaya sila ngayon yung nandyan all over. Ako rin pag binubuksan ko yung phone ko, Banateros. Natatawa nga ako, minsan nga si Boss Data, pag Facebook ko, nakikita ako ng comment niya. Kasi ganun pala yun pag pinafollow mo. Yes. Napapa-comment na rin ako sa comment. Pag may kinokomentan siya. Okay, Boss Dada, wala ka dito. Pinafollow ka pala ni Ma'am Cathy. But anyway, thank you. Yes. So anyway, parang, yun lang. Sana wala kasing lalaban sa atin eh. And meron pa ako isang friend na, parang sinabihan pa niya, Cathy, ano ba yan? Parang walang class. Parang sana, yung pag ganyan, walang class. Sandali lang ho. Sa politika, ang botante natin sa Pilipinas mostly is yung mga middle and lower class. 80% of our country, ang botante natin is sila. Kasi sila ho yung umaasa na mababago natin ang pamumuhay nila at gagaan ng pamumuhay nila. Yeah, so